An Barangay 42 Rizal Avenue Extension, Tacloban City, ang usang nga mahilom ngan simple nga barangay diha Tacloban. Na kundi ng mga tawo busy ang kanya-kanya nga pangabuhi para makaalpas ang kada adlaw nga panginahanglan. Waray hira oras aging kakarak para kada usa nga trabahon. Nakilala namon si Justin, usang nga mga rukoy diha Barangay 42. Ako po Justin de Eclipse na 25 years old, tapos na-eskwela po ako ha LNU. Naukoy ako ha din po ha Barangay 42, tapos takon sideline po is ha parlor po ako na nagsasideline. Si Justin ang klase nga tao nga makisangkayon, mabuligon, ngan may pangarap ha kinabuhi. Pirit niya kinakaya ang kada adlaw nga kakapoy, nga bisan kakapoy pagdunganon ang pag-eskwela ngan pagtatrabaho. Ano timo pagkakakilala kan Justin Dave na taga dinhi iyo gihap? Mga utang siya nga bata, masipag mag-aral. Ati mayayakan tim kuya nga natrabaho iya katapos na eskwela pa. Buutan na ya, masipag ya, at mapagmahal yan ang kuya. Waray sinasayang nga oras si Justin. Pag ulit ikang eskwelahan, ngan kahumanan iya trabaho, iya pa nanginginano mismo para niya kalugaringon. Naglalaba, nagtutuon, ngan pamuri kahapan ni Malay. Si Justin ang suwag hayra magburugto. Bisan makuri ang panginabuhihan niya kag anak, ginpirit ni Justin nga maka-eskwela. Nga bisan guti ayan niya sweldo ha parlor, iya ininpirit kaging kakasya ha mga panginahanglanon ha eskwelahan. Bisan damon trabaho, determinado si Justin nga makatapos ang iya pag-eskwela. Iya ginkukuhit ang iya inop, bisan pamanhan mga diskriminasyon nga iya naagian. Halikaw ang pagiging maupay nga tao ni Justin o sa giyapi nga nakakaagihan mga diskriminasyon ha ibang nga tao tungod ha niya pagkatao. Ano mo nakakaya nga na eskwela nga tapos natrabaho ka gihap? Bali nakuha ko ha akon sa nga bugto nga makaano gud ako, kumbaga kailangan ko gud magtrabaho nga mag-eskwela kay para may dako gap kinabukasan, tapos takon bugto gap maka-eskwela ko nga mapatapos gap pag-eskwela kay mara man kita makulit kinabuhi. Okay. May da ka ba ginabad na like for example na diskriminasyon ha imo pag-eskwela or diniti mo ginuokyan? May da ha usa ka tawo diri man ka maiwasan nga diri magkadang diskriminasyon. Anak ko liwat kasi dito kay anak kong bugto kapag kamala nila nga anak ko, kumbaga batang ama ko no. Bilang isang LGBTQ, ano't imo ma ihahatag nga imo na experience sa pareho gyud pa imo? Ako mahihatag la lagi ra mag-trust kan God kay siyempre kailangan gab natin isukutan ng God para kumbaga kon ha kinabukasan may nakita plano pero mas maupay plano at Ginoo para aton. Bisan kakuri ang kinabuhi ni Justin, maskin pipili lagyap niya nga tumindog nga umato para hayya mga pangandoy. Kami mga inihanda na ilang nakatanungan kung okay lang po sa iyo na iyong sagutin. Okay lang. Okay. Una ay, maaari bang ikwento mo kung paano nagsimula ang iyong buhay bago ka pumasok sa trabaho sa parlor? Bago ako napunta sa parlor, simple lang po ang buhay ko. Lumaki pa ako sa probinsya na konserbatibo ang pananaw sa buhay. Pangalawa, ano ang nagtulak sa iyo na pasukin ang mundo ng pagpapaganda at pagtatrabaho sa parlor? Nahilig talaga ako sa sining pagpapaganda, gupit, makeup at pag-aalaga sa sarili ko. Anim na katanungan. Sa kabila ng kahirapan, paano ka nagpapatuloy at kumukuha ng lakas sa araw-araw? Lumalaban ako para sa pangarap ko. Gusto kong matulungan ang pamilya ko. Panlimang katanungan. Paano ka tinanggap ng iyong pamilya at mga katrabaho sa iyong pagiging LGBT? Sa una mahirap. Ang pamilya ko ay hindi agad nakakaunawa. Gabi-gabi ako umiiyak. Gusto ko lang naman mahalin at tanggapin. Hakada leksyon nga ira ginaagian ha eskwelahan ngan ha trabaho
Ang mga LGBTQ nagpapakitahan kusog, karisma nga determinasyon, bisan man han pagsari, pagdumiri nga diskriminasyon nga era na aagian, ang era identidad diri hadlang ang pag-abot ang era mga pangandoy. Sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, naway maging paalala ito sa ating lahat. Ang karapatan sa edukasyon, trabaho at respeto ay para sa lahat, ano man ang anyo ng pagkatao. Ang tunay na pag-unlad ng lipunan ay nagsisimula sa pagtanggap, pagkakapantay-pantay at pagkilala sa dignidad ng bawat isa. Magsimula tayong makinig, magsimula tayong umunawa, at higit sa lahat, magsimula tayong magbago.